Guys, ito na ang part 2 episode natin sa paghuhugas at pagtitinor ng gabi. Guys, ito ang ating ihuhu muna. Simula sa sako. Bali guys, ito ang puti. Hindi natin ito pwedeng sama sa pula. Kasi guys, pagdating sa market, kailangan guys magkakahiwalay ang pula at ang puti para mawili sa atin yung ating mga buyer. Kasi guys, pagdating na sa kanilang pagtitindahan, ganun din ang gagawin nila. Hindi nila po pwedeng pagsamahin ang pula sa puti. Bali guys, ito ang nga palang puti. Hihuhu natin simula sa sako. Huhugasan pa sita. Guys, ang puti. Puti guys. Bali guys, ito nga palang ating naglilinis ng gabi si Tita Mare. Ay, kano mo na. Guys, doon sa hindi nakakaalam kung paano maghugas ng gabi, panoorin nyo ang gagawin kong ito at matutunghayan nyo kung paano maghugas at maglinis ng taro root crops. Guys, siyempre guys, hindi mawawala ang tubig. Pagkatapos may lagay natin sa tubig guys. Yan. Hayaan natin mababad ng mga 2 minutes. Pagkatapos, ibabalibol natin ng ganyan. Sa salitang Batangas, guys, ang balibol, hahaluin. Yan, hinahalo guys ng ganyan. Ito guys, ang sistema ng paghuhugas nito, mano-mano. Actually, ako may power spray. Hindi ko ginagamit kasi medyo gabi na, ay kailangan maitakbo na itong aming pambiyahe. Kaya, dinako ko na lang sa mano-mano. Ito guys, ganito guys. Tapos guys, mahalong ganyan, papaikutin natin ng mga 5 paikot guys. Tapos ilalagay natin dyan sa ito guys ang tubig na banlawan niya. Ayan. Pinapaikot guys ng ganito sa kamay. Ayan. Pagkatapos guys na mapaikot natin sa ating kamay, uulitin natin hahaluin natin ng pauli-uli hanggang sa siya ay lumabas na ang puti ng kanya, puti o kaya pula ng kanyang kulay, hanggang sa makita natin siya malinis na. Guys, pagka kita natin malinis na, lalagay naman natin doon sa hinuran. Ito guys ang parang dryer natin. Okay guys, ang sunod natin gagawin ay ang pagtitinor. Ang pagtitinor na sinasabi, inihihiwalay yung medium size at ang big size. Pinaghihiwalay guys yon. Tulad guys ito. Ayan. Tulad ito guys. Ito ang medium size. Ayan. Medium size guys yan. Ayan. Kukunin naman natin yung big size. Ito guys, oh. Wow! Ayan. Ito guys yung malalaki. Ayan. Kaya guys, ginagawa natin ang ganitong pagtitinor para pag pinalastik natin, ibig sabihin, madali na ang proseso. Plastic lang tayo ng plastic, pagkatapos titimbangin. Guys, nasa parte na tayo ng pagpa-plastic. Bali guys, ang ginagamit kong plastic ay Calypso. Ang size niya ay 16 by 24. Guys, ito ay linaw.
Ang plastic na ito ay madaling malusaw. Ibig sabihin, madaling magato. Kaya okay itong paglagyan. Ibig sabihin, hindi, kahit mapunta doon sa estero, madali itong malusaw. Ito guys ang ating ang sistema ng pagpa-plastic. Yung ungos niya o yung dulo niya ay nilalabas natin dito sa gilid ng plastic. Para pag nakita ng buyer, hindi tayo mahihirapang magbenta. Ibig sabihin, magandang tingnan. Sadya namang maganda pati ang laman. Okay. Ayan, pupunuin na natin guys. Hanggang maka 10 kilos. Bali guys, yun ang ating tatanda sa ating pagkakalakal. Pag sinabi natin medium, sasabihin natin sa buyer medium. Kinakailangan ay tapat tayo sa ating mga suki para hindi sila madala. Sa susunod kukuha uli sila pagka nakita nila ang ating kalakal ay quality. Pinipili pa natin ng medium size para makapuno tayo ng 10 kilos. Guys, itong taro root crops ito ay marami pagka buwan ng simula December hanggang March. Pagka ganitong rainy season guys ay parang mangilan-ngilan lamang. Ang halos marami ngayon ay yung kulay pula katulad ito. Kasi guys, yung mga puti ay nahukay na nga noong tag-araw. Estimate ko lang guys to kung makaka 10 kilos na. Okay. Guys, eksakto. Gaya ng sinabi ko guys kanina, mga kabiyahero, ang pagtitimbang, lumabis na ng kaunti, wag lang makukulangan para hindi tayo masira sa ating buyer. Okay, katulad dito guys. Palalabisan natin ang kaunti. Ayan. Ito guys, labis na siya ng isang guhit. So guys, ito nga pala guys yung medium size niya. Tapos natin guys i-plastic nga ng 10 kilos. Kasunod natin gagawin, ibubuhol na natin. Bali, hawakan natin sa magkabilang tabi. Batak ng konti. Paikot. Buhol. Hoy! And guys, finished product na. Ganito nga pala ang sistema ng pagtitiklop ng plastic. Kasunod natin hanggang doon sa may puwitan niya. Bali guys, ang susunod nating i-plastic ay yung big size na pinili natin. Ito na siya. Ito guys ang mga jumbo size kung tawagin. Kailangan guys, sasamahan din natin ng tiyaga. At kahit naman saan ang trabaho guys, kailangan may sipag, may tiyaga para maganda ang buhay. Guys, tayo nga pala may na pick up din na isang langka na galing din kay Sir Lupe Dita. Na pakikita ko sa inyo kung anong palatandaan para maalaman nyo kung magulang na siya at may posibilidad na siyang mahilaw.
So guys, ganito guys ang proseso ng para maalaman natin kung magulang na ang langka. Kasi guys, pagdating sa market at ang ating langka ay ibig sabihin yung mura pa, hindi siya makakabilang sa presyo na nasa pahilugin, kundi sa gulayin. Guys, titingnan natin yung kanyang tinik kung unang-una kung madalang na. Pangalawa guys, para makasigurado tayo, dudukitan natin ang bahagya. Dudukitan natin bahagya. Yan, katulad guys niyan. Pag nakita natin yellowish na yan, ibig sabihin guys, magulang na yan. May posibilidad siyang mahinog. At kung mahihinog siya, matamis na rin. Bali guys, kakamata natin para maalawang bilangin natin mamaya pagka ikakarga na sa gate. Guys, bali sabi ko nga kanina, hindi natin pwedeng pagsamahin ang pula at puti. So guys, natapos na nating plastic o itinor ang ating gabing puti. Ngayon, ang susunod naman ay yung gabi na kulay pula. So guys, ang pula niya. Yan. Bali guys, i-separate din natin siya sa puti. Kailangan guys, yung medium, kahiwalay din. At yung big size, ihiwalay din natin. Ganon din guys ang pagtitinor katulad sa puti. Ayan guys. Pula yan o. Mga kabiyahero, ito na ang finished product ng pula natin. Bali 10 kilos din ang timbang niya. May higit na kaunti. Tapos, ito na guys, ibubuhol na uli natin. Okay. Actually guys, hindi pa tayo makabiyahe ng Manila. Bali ito guys, itong kalakal natin ito ay may kausap tayo na biyahero din na tatagpo ko rin lang dito sa, hindi kami lalabas ng Mataas sa Kahoy at dito kami magtatagpo sa proper ng Mataas sa Kahoy at doon kami magtataransak ng aming kalakal. Kaya guys, kami hindi makabiyahe ng Manila, siyempre hindi pa rin nawawala yung kaba kasi baka pag uwi natin may dala tayong virus, ay mahirap na. More moments later. So guys, dapat nating tapusin na ang pagtitinor at pagpa-plastic ng gabi kasi aabutin tayo ng gabi, mahirap pagka inabot tayo ng gabi dahil tulad nga may pula, may puti, baka magkahalo-halo at may plastic natin ang halo-halo sila ay di masisira tayo sa ating buyer. Guys, nagpapasalamat ako sa lahat ng aking viewers, sa mga subscribers at saka doon sa hindi pa nagsasubscribe, pakiusap po, pakisubscribe naman po. At lagi po nating tatandaan na sa ating paglalakbay, Diyos ang patnubay.